Solem Doyahod Ayahim at Ahotim. Mga kapatid, marami akong nakikita at naririnig sa mga vlogger ng iba-ibang sikta na may translation daw ang pangalan, ang proper name. Yan ay isang kasinungalingan o isang paglilihis sa katotohanan. Dahil kahit yung pangalan mo, walang English yan, walang Tagalog yan ang pangalan mo. Kahit nga ang presidente natin si President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay walang English niyan, walang Tagalog niyan, kundi yan talaga ang proper name. Yan ang nakarehistro sa kanyang birth certificate. Kahit ang Prime Minister ng Israel, si Prime Minister Benjamin Netanyahu, kahit saan pupunta sa Pilipinas nga, ganun pa rin walang Ilocano niyan Benjamin Netanyahu, kundi salita yan, pangalan yan, proper name. Yan ang ibig sabihin ng proper name. Ang pwede lang gagawin ay transliteration. Ibig sabihin yung transliteration ay pwede mo isulat sa salitang Hebrew, pwede mo isulat sa alphabet ng Russia, Arabo, Chinese o Japanese, as long hindi magbabago ang pronunciation. Sinulat mo sa hapon ng pangalan mo, naging Cordapio o Bakero, Bakera, yan ay kasinungalingan yan, isang kalapastangan yan. Kaya nga, pag kumuha ka ng birth certificate mo, kung ano yung nakarehistro sa pangalan mo, iyon. Kaya kahit kumuha ka ng NBI o police clearance, yun pa rin ang nakasulat. Kung yung may mali doon na isa ay kailangan ng documentary evidence o punta ka sa notary public at kuha ka doon ng joint affidavit na yung pangalan mo ay yun, nagkamali lang ang spelling. Isang spelling lang nga yung mali Kailangan mo na ng affidavit, notarized by the attorney, public attorneys. Kaya ako nga, may middle name ko nag-double R lang yung Isaguirre single R pala yung nakarehistro. Kaya nagbayad ako ng notary public na yung pangalan ko na yon ay clerical error lang at yan ang totoo. Kaya ganun din ang pangalan ng may kapal. Nung sinabi kay Joshua sa bundok Sinai, anong pangalan mo? At binigkas sa kanya ang kanyang pangalan, at ito ang aking pangalan, Hawyaw Aser Hawyaw. Ibig sabihin yung Hawyaw Aser Ayaw, Hawyaw ay ako. Yahoo, ibig sabihin yung Yahoo, ako siya. I am he in English, ako siya. Ngunit Yahoo ang kanyang pangalan. Yan ay kanyang tinugbilin kay Joshua. Isinulat sa 4 na titik o 4 na litra, YHUH, na pagbigkasin mo ay Yahoo. Sabi ng mga nalilinlang, wala namang vowels. Ang vowels ay nasa kanyan sa mga Hebrew, may mga nakadesign na vowels bawat isa. Ngunit pagbigkas ng alpabito na yan ay yaw, how, mau, ganun pagbasa nila. Hindi tulad ng alphabet na pagbasa ng alphabet ng English na A, B, C, D, E, F, G, no. Kaya bari na pagbasa natin ng Pilipino, abakada, kanya-kanyang pagbigkas. Kaya bakit no bigkasin sa English? Kung ang bigkas nila doon ay iba ang pagbigkas ng alpabito sa Hebrew, iba rin ang pagbigkas natin. Mas mahirap pa sa Chinese. Dahil pag hindi ka nag-aral ng bata ka pa hanggang tumanda ka, hindi mo alam isulat ng Chinese.
Kaya ganyan yan. Kaya ang kaligtasan nagsisimula sa Jerusalem o sa Jerusalem. Hindi nagsisimula sa Roma o sa Amerika o sa mandako ng mundo kundi sa Jerusalem lamang. Kaya kung anong pangalan na binigay kay Joshua, ang pangalan ng pumay kapal, yun ang susundin natin na YHUHO. Yahoo. Pronounced as Yahoo. I am He. O ako siya. Ibig sabihin yan. Ngunit bakit mo sabihin na tatagalog mo ako siya? That is erroneous o maling pag-iisip. Tulad yung pangalan na sinabi niya nga, Yahoo. Iyan na bang bigkas mo? Alam mo na nga ibig sabihin yung Yahoo, i-English mo pa itagalo na I am He. Para mo linuluko yan. Parang yung pangalan ni Pedro. Si Pedro Domingo. May kaibigan ako na si Pedro Domingo. Nung yun, chaplain. Naging veterans na panahon ng Amerikano. Pedro Domingo. Kaya nung padala sa kanya yung retroactive ng kanyang pension as a veteran ni Peter Sunday dahil in English ayun ay erroneous. Kaya nakumuha pa siya ng affidavit na si Peter Sunday ay siya yung Pedro Domingo na nandun veteran. Kailangan pa ng affidavit na siya yun. Nagkamali lang, erroneous sa writing of pangalan niya na Pedro Domingo, ginawa ng English. Kaya ganyan, kaya sabi ng may kapal Yahoo him, isinulat na niya nga, itinatakpan niya, binigkas mismo kay Joshua at isinulat sa tipak ng bato, pangatlo sa 10 utos. Itong aking pangalan, Yahoo. At inutos pa na huwag kayo bibigkas na ibang pangalan dahil di ko binibigay ang aking pangalan sa anumang pangalan. Dahil ang pangalan niya ay sagrado. Hindi niya binibigay ang pagkasagrado kanyang pangalan sa mga pangalan na ibang pangalan na ibang bansa dahil yan ay Baalim. Ang Baalim, tulad ng God, Diyos, Lord, puro Baalim yan. At ang anak niya nabugtong ng Mulkul Yahushua, yan ay nakapropesya na panahon pa ni Yahushua Yahu na tinatawag nilang Isaya sa mga nag-translate. Baka may translate yung pangalan na Yahushua Yahu. Ibig sabihin niyo, Yahushua Yahu, kaligtasan kay Yahu. No, pag ginawa mo ng Isaya, wala na ibig sabihin yan. Nag-iisa na lang siya. Ibig sabihin nun, Isaya. That is foolishness. Paggawa ng mga translator. We can translate everything. Lahat mga salita, mga pronoun, nouns, verbs, adjective. Ay pwede mo i-translate yan. Ngunit the proper name. Kahit yung pangalan ng Philippines is Philippines kahit saan ka pupunta. Pag ginawa mong English mo yan, walang English ang Philippines. Kabalbalan yan. Tapos ginawa mong Pilipinas yan na lang yan. Wika na lang natin Pilipinas. Ginawa ngunit Philippines ang registered na pangalan. Kaya Philippines or Pilipinas, hindi malayo yan. Ngunit yung pangalan ng may kapal, inutos kay Moises, kung sino man tatawag na ibang pangalan, ay siguradong mamatay yan at bibisitahin hanggang ikatlo, hanggang kapan na henerasyon. Yan inutos ang pong may kapal. Don't take my name into note. Yan, ano sabi sa Tagalog? Huwag mong alisin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ginawa nyo, pinalitan nyo ng Diyos, God, Lord. Tapos ginawa pang Jehovah. Ano ba yung Jehovah? Sa salitang Hudyo, ang Jehovah ay perdition, destruction, ruin, pagkasira. Ginawa mong Jehovah. Diba kalukuhan yan? Mga kapalpakan na pinagagawa. Ang kaligtasan nagsisimula sa Jerusalem, hindi sa Roma. Doon kay sa Roma nagtanong sa mga papa, anong alam niya na sila ang pumatay sa mga milyon na Yahudim o Hudyo noong 70 AD at pinalayas lahat mga Yahudim at kaunti lang natira doon, nagtatago sa mga bundok, kuweba at naghalo sa mga tribo na malapit sa kanila. At mga 10 tribo ay kaunti lang nakabalik. Yung panahon ni Hitler, pinagpapatay ay 6 million. At mga nakabalik kaunti lang. Kaya mga iba pa, mga 10 tribo pa napaikot-ikot sa apat na sulok ng mundo, ay hindi pa nakabalik.
Kaya nga nakahulan manggaling sa malayong silangan at kanluran ang kanyang mga nakatitipunin. At ang Pilipinas ay nakamapa. Bakit nakamapa rin tayo mga Pilipino? Dahil nga ang pangalan ng may kapal ay nakasulat sa ating noo. Kaya nga kaysa Tagalog sayaw. Ano yung ibig sabihin sayaw? Kaligayan o ano ba yun? Yung gladness. Kaya napapasayaw ka. Anong yaw? Pangalan niya na pong may kapal, yaw ho. Yaw. Sa Ilocano, dayaw ka. Dahil pag wala kang dayaw, mayaw-awan ka. Kaya nga, ang mga Ilocano, mga malalalim salita ng mga Ilocano ay salitang archaic Hebrew, Baruk. Baruk kayay, sabi ng may kapal kay Murtul Yahusa, anointed son. Kaya Baruk ko daytoy, sabi niya. Pag pinakilala ko ng papa ko noon Baruk ko daytoy. Lakay, sabi niya, yung lakay, magandang buhay, mahabang buhay, lakay. O biyag ko, buhay ko, lakay. Kaya yung mga Israel kay, sabi niya, lagi nilang sinisigaw yung kay, dahil buhay, sabi niya, Israel kay. Mabuhay ang Israel. Ang mali lang, ang Israel, ang tamang pagbigas ng Yahusor all. Ibig sabihin yung Yahusor, the Prince of Almighty Creator. Dahil ang Almighty Creator o buong may kapal sa salitang Hudyo, archaic Hebrew ay all sa singular, all him pag plural. Mga ibang tao nga doon sa Britain ay Elohim ang pagbigkas nila, all him. Dahil marami rin tumatawag kay Yahweh doon sa Brazil, kaya nga nakamapa ang Brazil sa Pilipinas ang mga anak na Yahweh Ulhim Gabuha. Dahil nakatatak sa kanilang noo at puso ang aking Suam, sabi niya, ang Suam pangalan. Ang Suam ay salitang Hebrew yan, Suam. Sabi naman mga Arami ngayon, Shem. Ngunit ang talagang proper ay Suam. Hindi. Ang Shem kasi medyo sumasagisag kay Semiramis na ina ni Nimrod na asawa niya, Semiramis. Kaya ang tamang pagbigkas noon ay Suam. Nasuam ang pangalan, ibig sabihin Nasuam of Yahweh Ulhim Gabuha and Mulkiol Yahweh. Mulkiol, ang ibig sabihin ng Mulkiol ay hari ng mga hari, Mulkiol. Sabi naman mga Aramaic, Melek, Maulok. Yung Maulok, angel, ibig sabihin nun, Maulok. Kaya sinabi sa kasulatan kay Sapnayahu o Sipanya sa pagan's name, Sapanya, ngunit ang tamang bigas Sapnayahu 3.9 na ibabalik ng pong may kapal ang dakilang salita para pagbigkasin ng kanyang suwam o kanyang pangalan ay nagkakaisa in accord, may unity sa kanyang pag-worship sa kanyang pangalan. Pinakapaalaga ang pangalan niya dahil sabi ng anghel o Maulok doon sa malayong silangan, huwag mo nang sasaktan ang mga berdeng halaman o mga kahoy o mga dagat o anumang bagay hanggang di masiliwan ang mga hinirang mga anak o servant o alipin na Yahuol. Kaya pag namarka na yan, ibubus na nung 4 na Maulukim o angel ang ibubus niya na para maparusaan ang mundo at mga makakaligtas lang yan ay yung mga masisiriuhan. Kaya yung mga namarka ng 666 sila magdudusa, papasukin sila mga galis, parang leprosiyan na hahanapin nilang kamatayan, hindi nila mahanap, magtatago si kamatayan para sa kanila dahil nagpamarka sila sa 666 na nakalagay sa Kanut Galot o Apocalypse 13:19 chapter 13 verse 18. Sino yung marka ng halimaw? Ang tatak ng halimaw, si Siyos.
o Jesus. Na ibig sabihin niya yung Jesus sa salitang Hebrew, kabayo. Sa Latin naman ay lupang baboy. Kaya mga kapatid, o mga aya at mga ahim, at ahutim, ayaim at ahutim, ibig sabihin niya, ayaim, plural ng kapatid na lalaki, kapatid na babae, ahutim ang plural. Ngunit, ahut ay singular term. Kaya may mapamiliarize kayo sa pagtawag na aya at ahut o ayaim, ahutim. Di ba sa salita natin Tagalog ay kapatid lang. Yan ibig sabihin yung kapatid. Babae at lalaki, kapatid. Hindi tulad ng English na mayroong discrimination o tawag yun specification. Kaya pag sabihin ng brother, lalaki yan. Pag sister, babae, kapatid. Kaya we must be wise to understand o maintindihan ng katalinuhan para hindi tayo malilang kay hasatan, kay satan. Sabi, may translation pangalan. Hindi naman natin naintindihan ng Hebrew eh. Kaya gawin na lang natin na itagalog. May Tagalog bang pangalan? Kung ano yung pangalan na proper name, si Prime Minister Benjamin Netanyahu may Tagalog ba yan? Wala. Kayo yung nagsisinungaling ng mga pasator. Ano ba yung pastor? Pasator. Oo. Pasator is the disciple of Satan. Walang ibig sabihin yan, pastor, pasator. Buito kung magpastor ka ng kambing at kalabaw, yun, na pastor na talaga. Yung ng pastor. Ngunit, ang ibig sabihin ng root name yan, pasator. Rokot harot ni Hasatan. Ibig sabihin, the disciple of Hasatan, the messenger of Hasatan. Dahil nga, pastor nga, pasator. Disciple of Satan. Dahil ano bang pinipreach ni mga pastor o pasator? Si Kristatan. Sino si Kristatan? Si Jesus Christ. Sino si Jesus Christ? Punta ka sa Israel ang mga nakakalam sa Jesus Christ yung mga nakakon lang, mga Orthodox Christians at mga Roman Catholic. Ngunit anong niya sa mga Hebrew? Walang J alphabet hanggang ngayon. At ang sus sa kanila ay kabayo. Kaya pag Jesus sabi mo, isang kalapastangan yan dahil tatawagin mo ang Misaya na naipako sa poste ng Jesus o kabayo. Tapos sa Latin ay baboy. Ano bang kalapastangan yan na pinagagawa? Linipat nyo dahil lang kay Constantine the Great no 325 to 327 AD. Sila ang gumawa ang Jesus Christ. Dati wala J, hindi pa na-imbento na yung J no 1524 na-imbento yan Ngunit ginawa nila yung Christianity, ang religion yan ni Constantine the Great kasama ang Konseo ng Nikaya, ay inimbento nila ang pangalan na Iasos. Ibig sabihin niya Iasos, Helsius o sambahin si Sius. Ang ibig sabihin yung Helsius o Iasos. Dahil nga Hellenistic cults nila, Hellenize, ginagaya ang Panginoon nila ay si Sius talaga. Kinopya lang yung Tanax o banal na aklat, yung Torah, banal na aklat, kinopya nila. Ilinipat sa pangalan ni Sios o Dios sa Latin, ay sa Spanish, Dios sa Latin, Dios sa Britanya. Puro kabalbalan na pinagawa. Kaya napuntang Kastila sa Pilipinas noong 1521, pinagpapatay mga ninuno natin. Now, hindi tumawag kay Dios, na ibig sabihin Dios, si Sios. Ngunit pag si Australian, Diablo o demonyo, kaya nga Diablo o demonyo. Kaya nga si Saul noon Saul at saka Apostol Saul at saka si Barnabas nung tinawag silang si Sius at saka si ano ba yan, Hermes, nagalit sila, pinagpupunit mga damit nila dahil nga si Dios o Sios, si Panginoon ng mga Grecian, ang kambing na balahibuin na may sungay sa gitna ng kanyang mata.
At ang sungay niya sa mata niya ay si Zeus, ang hari ng Mount Olympus, ang Panginoon ng Kidlat, na anak niya sina Adonis, sina Medusa, Hercules. Iyan ang mga Greek mythology. Kaya magbasa kayo ng Greek mythology, maintindihan nyo yan. Sino ang gumawa ng Greek mythology? Isang bulag, si Homer, isang poet ng Gresya na si Homer. Kaya kung paakay kayo sa parehas yung bulag, mahulog kayo sa bangin. Alam nyo, ginawa nyong kinopya ang Torah, Tanakh, o Mulyaol, ay pinalit nyo, translate nyo sa pangalan ni Zeus, Iasus, Christos. Sa ino ba itong sa ba nakakuha na hango ang Iasus Christos? At sino ba itong Christos? Si Rabi si Christos ay Panginoong mitolohiya ng Egyptian at saka Gresya na 135 BCE. At lahat ng mga obispo ni Serapis Christos ay tinatawag na Christians o Kristiyano. Pati ba kanyang believers ay Kristiyano. Yan ang unang paglabas ng mga Kristiyano. Ngunit yan ay wala silang pangako. Saka lang nagkaroon ng pangako si Jesus Christos nung kinopya nila ang libro ng mga Yahudim o Hudyo. Ngayon, siya nang lumalaganap na pinaka-popular na relihiyon sa buong mundo. Kala mo na ilang bilyon lahat. Sa Roman Catholic ay 1.5 billion. Saka mga other Christian sect o cult. Dahil ang Panginoon nila dyan ay ang ina ng Christianity ay ang Babylonia o ang pakangkang, ang Vatican Roman Catholic. Dahil ang naging binto dyan ay si Constantine noong 325 to 337. Constantine the Great at ang konsiho ng Nikaya o Nicolaitans na nakalagay dyan sa Apocalypse chapter 2. Hanapin nyo, basahin nyo yung chapter 2 na yan ng Apocalypse at mababasa nyo yung mga Nicolaitans, yan ang kinakamuyan ng may kapal, ang umawak sa doktrina ng mga Nicolaitans. Sino-sino Nicolaitans o Nikes? Messenger of Zeus. Si Nikes o Nikaya ay messenger of Zeus yan. Medyo sugar-coated lang yan, ginawang pinatamis na yan para kala mo totoo, dahil nga si Satan it transformed himself as a angel of light or it is a prince of light. Ganyan nagawa ni Christ Satan. Kala mo si Serapis Christos ginawa nyo ng yan ang surname ng Jesus Christ, naging Jesus Christ yan lang. Si Jesus Christos ginawang Jesus Christ yan noong naimbento ng Italian grammarian scholar na si Giorgio Crisimo. Naimbento yan G alphabet, kaya nagkaroon ng G alphabet. At si Petrus Galatinos naman no 34 ay siya na ang nagpasikat ang salitang Jesus. Kaya doon nagsimula. Kaya noong 1610, doon na nang naisulat sa King James Version. Naisulat. Dati nakasulat yan na Iasus Christos. Ibig sabihin niya na sambahin, Hail Zeus. Diba? Sinasamba nyo ay ang kambing. Tapos, lagi nyo kayo nag-preach. Anong sabi sa Biblia ninyo? Mulyaol. Anong sabi sa Mulyaol? Mga palsong propeta o palsong tagapagturo o mga priest, dapat sabitan ng kanilang laig ng gilingang bato at itapon sa dagat dahil sila'y nag-akay na maraming masusunog sa impyerno. Marami silang minarkaan, tinatakan ng marka ng 666, ang halimaw. Ang halimaw na yan, ang kabayo at ang baboy, ibig sabihin yan. Yung Jesus ay kabayo at saka baboy, ibig sabihin yan. Kaya ngayon, magigising kayo. Kung ayaw nyo, bahala kayo. Nasabihan kayo kay si Kanok, si Noah nga nun
O si Nuka. Si Nuka noon 500 siya ang edad niya. Nung sinabi sa kanya ng may kapal na gumawa ng arko dahil magkakaroon ng baha. 500 plus ang edad niya noon. Pinagtatawanan siya ng mga tao. Si Nuka lasing nalalasing kaya nahihilo. Kaya kung ano nung pumapasok sa ulo niya. O ulan. Ano kanong klaseng ulan? Dahil nung unang panahon wala pang ulan. Pag gusto mo ng tubig, huhukay ka lang sa gilid ng ilog. May lalabas na nabukal down. Kaya wala pa silang, hindi nila alam yung ulan. Magagaling ng tubig sa taas, mayroon ba yan? Sabi nila, tinatawanan si Nuka, lasinggiro kasi sa kainom ng alak ng ubas. Ngunit mga iba, kahit man kinakasyawan si Nuka noon, ay tinutulungan din na gumawa ng arko, tulong-tulong sila. Yung may mga kaunting pananampalataya kay Nuka, gumawa rin ng maliit na balsa-balsa, yung sasakyang maliit lang, balsa-balsa. Kaya nung mga 120 years dumating na ang baha, umulan na. Dahil nagawa na lahat ni Nuka. Yung ibinili ng may kapal na pili ng mga hayop, 2 asawan sa marumi at 7 asawan sa malilinis. At ginawa nga yan. At nung napili na lahat, pinapasok na ang may kapal, ang Yahu Ulhim Gabua, si Nuka at ang kanyang asawa at 3 anak at 3 manugang, kaya 8 sila lahat. Kaya nung nakapasok na sila, ang may kapal ang nag-shield o nag-susi ang pintuan para hindi mabuksan na. Kahit sinong bubukas niyan, hindi mabuksan. Dahil baka maawa nga si Nuka at biglang buksan, ililigtas yung mga kamag-anak niya. Ngunit sila lang 8. Kita mo, 600 plus ng edad ni Noah nung matapos ng baha. Kaya mga kapatid, mga aya at mga ahod, ngayon na yung huling araw at malapit na. Dahil sabi ng Mulkil Yahuswa, nung pakyat na sa langit, nakita siya ng 500. Kung paano yung nakita ang anak ng tao na pakyat sa langit, ganun din pagbaba. Ngunit di niya alam kung kailan babalik. Dahil ang may kapal lang, si Yahu Ulhim Gabua lang nakakalam kung kailan siya babalik. Ngunit, pag natupad na lahat ng mga nakasulat tungkol sa kanya at nakasulat sa pahayag, Apokalipsis o Kanut Galot, sa Hebrew ay Kanut Galot ang pahayag. Pag nasunod lahat yan, kaya basahin nyo ang buong chapter ng pahayag o Revelation at Kanut Galot, makikita nyo yan. Kung nasusunod na lahat yan ay malapit na. Malapit na darating ang Mulkil Yahuswa. At kasama niya ang kanyang mga malokims. O huliin na si Satan at itatapon sa dagatang apoy o ikukulong sa bottomless pit. Ikukulong pala si Satan sa bottomless pit. Ano sa Tagalog yung bottomless pit, yung walang hanggang butas. Tatakpan yan, isisil dyan, makukulong si Satan sa loob ng 1,000 taon at maghahari ang Mulkil Yahuswa sa atin 1,000 taon. Pagkatapos yun, mabubuksan si Satan sa sandali at guguluhin at ang kanyang sundalo ay kasindami rin na buhayin. Ayan na ang total judgment. At doon na siya itatapon sa dagat-dagat ang apoy kasama ang kanyang mga alipin at mga namarkahan sa kanya. Kaya mga aya at ahot, magpakadalisay kayo sa inyong damit. Ang damit na sinasabi yan na puting damit o rubang damit ay hindi damit na ganito. Ang ibig sabihin nyo na matalinghaga. Ang ibig sabihin nyo, yung pananampalataya nyo, padalisayin yung pananampalataya nyo dahil yan ang damit nyo.
sa harap ng may kapal. Ang sabi sa kasulatan sa Mulyaol, mag-ipon kayo ng kayamanan na sa Ulmayaw. Sa Ulmayaw, yun ang langit. Ang tamang pagbigkas ay sa Ulmayaw. Anong mga kayamanan na sa Ulmayaw? Yun ang iyong pananampalataya kay Mulkul Yahushua. Dahil yan ay hindi mananakaw o maroten o yung kakalawangin o masisira. Wala makanako sa iyo dahil yan ay pananampalataya. Kaya ang para maputi ang yung damit, ibig sabihin yung magandang pananampalataya nyo, yung mayawpi, may inam na pananampalataya na hindi ka kayang gibain. Matatakot sa iyo si Rukot Haraot. Si Rukot Haraot, the body, spirit, Satan, hindi obra sa iyo. Kaya yung kamatayan ay hindi na obra sa iyo dahil ibigay sa iyo ng Puong May Kapal sa pangalan ng Mulkul Yahushua, Suwan Mulkul Yahushua, ang buhay na walang hanggan. At ipalitan ng ating katawang ito matataas kaunti kaysa maluking dahil kapwa tagayo tagapagmana ni Mulkul Yahushua dahil sa kanyang pagtubos sa atin. Mga ibangay hindi sila naniniwala na matutubos tayo dahil sabi nila, bakit kami matutubos? Hindi naman namaman ang kasalanan. Hindi ka namaman ang kasalanan mo sa magulang mo, ngunit yung kasalanan ni Adam at Eva o Kabyaw ay namana dahil yun naparusa sa katauhan na may kamatayan. Kung hindi mo naman, bakit ka namamatay? Ang hindi lang namatay, si Kanok at saka si Ulyaho. Kinuha sila ng may kapal sa langit. Si Kanok at Ulyaho. At tinatawag nilang Enoch at saka si Eliho. Ngunit, bakit mo tawagin ng Eliho? Pangalang pagansiyan, kalapastangan yan, Ulyaho at saka si Kanok. Ang mga hindi naranasan ng kamatayan. Dahil sila ay nasiyahan ng Yahulhim gabuha sa kanila. Ay si Mulkul Yahushua ay binigay niya ang kanyang dugo at namatay sa 3 araw at nabuhay muli. Dahil sa atin, ganyan magmahal ang ating Mulkul Yahushua. Ipinakita niya paano magmahal. Binigay niya ang buhay niya. Kaya masakit. Kasi kung hindi niya binigay, hindi tayo natubaws. Pwede niyang utusin ng ilang legion na maulukim para iligtas siya dahil anak siya. Ngunit, yun ang nakalagay sa kasulatan na tutubusin tayo. Nakasulat kay Yoshua Yaho sa libro ni Yoshua Yaho ni papanganak ang birhen. May papanganak ang birhen na kukunin sa latay at mamatay dahil sa atin. Yan ang sacrificial o handog na buhay na tupa. Inambi niya sarili niya na parang tupa. Kasi noong unang panahon, pag mga nagsisisi ng mga Yahudim noon, ay naghahandog sila ng mga pinadugong hayop, mga winiwisik sa mga nagkasala at matutubos sila. Tayo ay ang Mulkul Yahushua, siya yung walang hanggang sakripisyo na magliligtas sa ulyano. Lahat na maniniwala sa kanya at susunod sa lituntunin at batas ng pananampalataya ay maliligtas o mayaw-suwayaw. Kaya tayo mga kapatid o mga aya at mga ahot, pagdakilain natin ating amnaw-an o pananampalataya, iyon ating damit, ang puting damit natin. Then nakasulat din na maraming sasalubong kay Mulkul Yahushua, nakadamit ng puti dahil sila'y nagtiis at binangalagaan ng kaputihan ng kanilang damit. Amnaw-am pananampalataya. Kaya huwag tayong maghihinayang dahil maiksi lang buhay natin sa Adamyaw o lupang ito.
bago tayo ipipikit ang ating mata at matutulog ng wala ng panaginip, yun ang kamatayan, ay nakahanda tayo dahil pag ginising tayo ng Mercury Yahuswa, tayo'y handang sasalubong sa Kanya. Hindi tayo mahihiya dahil nga ating pananampalataya ay maputi. Iyon ang mga sasalubong sa Kanya nakalagay sa pahayag o kanot galot. Nakasulat yan na hindi mabilang kasing dami rin ng buhangin sa dagat ang mga nakadamit ng puti na may palaspas na sasalubong. Kaya nga yung pananampalataya natin ay patibayin nyo ng patibayin para maputi ang yung damit. Ibig sabihin, akala ng mga iba puti kaya nakadabit na sila puti. Hindi. Yung pananampalataya mo yan, dalisay. Hindi tulad yung mga pare na kapag dabit ng puti, ngunit ang itinuturo nila ay kaitiman ni Satanas o Christ Satan, wala rin na. Walang silbi yan. Dahil kung anong binibigkas mo na balim, yun ang you're invoking the names of balim, yun ang ma-activate, yan ang iikot sa iyo. Tapos sabi mo, paano kami ililigtas? Tumatawag din kami ng iyong pangalan at gumagamit ka ng milagro sa pangalan, kayo nagsisinungaling. Dahil hindi naman niya pangalan ng sinasabi niyo, pangalan naman ni Christ Satan o mga pangalan ng Nephilims. Kayo mga religion, walang makakaligtas sa inyong religion o church o simbahan, dahil lahat yan ay ang etymological history yan ay puro pagans, dahil walang religion makaligtas sa iyo kundi ang Ohulyaw Yahushua. Ohulyaw, ibig sabihin niya Ohulyaw, ang tent o ang kampo. Pag gumawa ka ng parang kay Abraham noon, tent tawag noon. Yung Ohulyaw, yan ang tinatawag na kongregasyon ng nananampalataya kay Yahuol, kay Mercury Yahuswa, kaya Ohulyaw. Kaya doon sila nagdidebate. Narinig ko iglesia daw. Iglesia daw na Diyos ang pinag-aaral. May iglesia ni Kristo daw. Walang iglesia na nakalagay sa original manuscript kundi Ohulyaw. Ibig sabihin niya Ohulyaw, tent o kubol o kongregasyon ang mananampalataya kay Yahu o kay Yahushua. Kaya nga Ohulyaw. Dahil yung Yaw is the generic term ng oneness nilang dalawa. Yahushua, Yahu. The name of the Son is Yahushua. Yahu will save, but Yahu, it's our Almighty Father. Yahu, I, Him, He, self-existence na ibig sabihin niya. Kaya walang iglesia na nakalagay sa Biblia, kaya huwag nyo pinaglilibatan yan, iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo. Walang nakalagay sa original manuscript kundi Ohulyaw, the Ohulyaw, the tent of congregation of the believer of Yahuol and Mercury Yahuswa. Kaya natawag nga Ohulyaw Huswa. Ibig sabihin, the congregation of Yahuswa. Ohulyaw, the congregation of Yahuol, or the tent of Yahuol. Kaya mga kapatid, we must be wise, and may the Ruka Hudsuwa Kukmaul, the Holy Spirit of wisdom be with us all, as King Solmo, as to our Almighty Creator, the wisdom. But as Mercury Yahuswa said, I will give you the Ruka Hudsuwa Kukmaul, or the Comforter, that anyone you ask in my suwang, or my name, to our Almighty Creator Yahul Him Kabua, He will give to you. So, Swalem to Yahud, Him Kanang Biyaw Sky. Ruka Yaw Huswa, also ang kaul murul mo repul mo siyaw.
Yauhus wa miskai amnam wamnam. Haululyo mil chabulyo gabur ramay agan sa bulyo. Dayaw amnam wamnam.